Big man, rolling tayo in 5, 4, Rolling. 3, 2, 1. Oh. Ah. Oh yeah! Oh shit! Kwento mo yan, masama ako dyan. Kasi kwento mo yan, masama ako dyan. Malamang, ayaw mong malamangan. Kwento mo yan, daming ibas. Di matanggap na ako yung malakas. Panis ka ngayon, ganun to lumabas. Parang kailangan mo yata ng bas-bas. Yung mga tira mo sa akin ay gas-gas. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Dami mong sinabi, nandiyan ka pa rin. Kaya kitang gawing bagay na malamig. Pag hindi mo pagdinig ko mamipir, kundi mapigila si Berto yung bala siya tabi. Kakasako na to. Sige talk shit, pero ito yung masakit. Ginagawa yung pagiging malupit. Ang sabi mo, kwento mo yan, malamang. Kwento mo yan, masama ako dyan. Kasi kwento mo yan, masama ako dyan. Malamang, ayaw mo malamangan. Kwento mo yan, Queen Money. kwento mo yan, masama ako dyan. Para mataloy ka ng paraan, di ka kailangan mo pa ako siraan. Kwento mo lagi nagtatagdagan, nainom pang nagpapala. Di ka titigil na kadadada, lalo malamang. Dapat sa'yo walang pagkakala. Pag mga pieces sa puro ng cheese, bigala na itong natawa sa'yo sis. Yung mukha din manipes, kalat balita napakabilis. Makikinig lang naman sa kanya yung tawa rin. Siyempre, kasarap takpan, mapasinahan. Dahil mo pa dyaryo, boses mo pa radyo. Hindi ka simenteryo, nagkakit ang semento. Ayaw pa isena, gusto siya yung bida. Makina yung pila, para may gasolina. Kwento mo yan, masama ako dyan. Malamang, kwento mo yan. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Itong DJ ko tinigil agad. Hindi pa ako ready. Hindi naman yun ang ano eh. Ay nako. Okay no. Mga airsoft, maraming salamat na nandyan na naman kayo sa aking tabi, no? Hello sa bayan po tayo napapanood sa aming 10 different pages, pati sa aming YouTube channel. Hello po sa total of 1 million subscriber ng Big Man Hobby Shop. Okay, maraming salamat mga ka-airsoft, no? At meron na naman tayong makakapagdaos na naman tayo ng isang buong gabi ng kumbaga bago tayo matulog ngayon pasalamatan natin yung Panginoon sa mga blessing sa mga achievement mo na nagawa mo the whole day, di ba? Hello po sa ating mga OFW. Pasalamatan natin mga OFW, no? Kasi magkaiba kasi yung time zone, no? Sa iba, lumipas na yung araw ng Lunes. Sa iba, sinisimulan pa lang yung araw ng Lunes, no? Yan, sa mga OFW na bumabangon pa lang ngayon para simulan yung araw ng Lunes, laban lang, no? Mga ka-airsoft na mga OFW, kumbaga, laban lang, sige lang, magbubunga din, no? Lahat ng pagtsatsaga natin, pagtsatsaga mo sa buhay. At doon naman sa mga nasa time zone na patapos na ang araw ng Lunes, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil natapos natin yung Lunes ng maayos, ng masaya, di ba? Malaking bagay yan eh. Kasi minsan minsan lumilipas yung isang buong araw hindi natin napapasalamatan yung Panginoon sa lahat ng mga blessing, no? Took for granted lang natin yung Panginoon. No? Ngayon, pasalamatan natin syempre. Kahit papaano, bago ka pumikit mamayang gabi, ibulong mo lang, pasalamatan mo siya. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na magampanan mo yung mga kailangan mong gampanan. Di ba? Okay, mga airsoft, no? Today, review and unbox tayo, no? Ng unit ng ating ka-airsoft, no? Na si Sir Marjun Merencilo. Actually, alam niyo naman, pag Monday, di ba, rest day. Monday is my rest day, kaya lang, kailangan kong gawin to
lalo na yung mga ganitong pagkakataon, kung pwede rin namang isingit, sinisingit natin mga ka-airsoft. Kasi para maihabol sa shipping, no? Ayaw ko kasing maipit-ipit eh. Nagkakaroon kami ng shipping going to Mandaue and Masbate, no? Nagkakaroon ng problema, pero yun nga, tulad ng sinabi ko, nang ipinangako ko, ginagawa namin ng paraan niyang mga yan, mga ka-airsoft, no? Kung alam nyo lang kung paano kami, natataranta, nararush kami, yun. Shoutout ko na rin, anong pangalan ni, Iyas? Yung police kagabi? Tanong mo kay mama, look, ikaw na. Ano pangalan ng police kagabi na sa Iyas? Shout out ko yung ka-airsoft natin na Iyas, no? Internal Affairs, ano ba yung S? Service ng PNP, no? Yun, maraming salamat boss sa pagkakataon na makamit kayo, no? Taga Imus Cavite si sir, napakabait niya. Ibang-iba siya doon sa ibang mga pulis, no? Ano naman hindi naman lahat kasi ng pulis dapat nating kagalitan. Hindi naman lahat ng pulis halimaw, hindi naman lahat ng pulis magnanakaw, no? Dante Giomano. Ayun, si Sir Dante, no? Dante Giomano of Imus Cavite from PNP Iyas, no? Yun, napakabait niya, grabe, no? Napakabait niya. Maraming salamat sa iyo, boss, no? Nagkaroon ako ng pagkakataon na makamit ka, na makita ka. Yun. Sana sa mga darating na panahon makatulong ako sa iyo. Kumbaga kung sakali matulungan mo rin ako, no? Yun, ano lang, kumbaga tulungan, alam mo naman sa mundo natin, tulungan lang tayo. Matulungan kita, matulungan mo rin ako, di ba? Ayun. Yun nga kasi ayun. Basta hindi naman lahat, no, hindi lahat ng pulis halimaw, no, na dapat nating iwasan or kagalitan, no. Pero karamihan patrolman. Karamihan ng sa totoo lang no, yung mga ewan ko ba, no, pag mga matataas na yung rango na pulis, matitino na. Ayaw na ayaw na magloko, no. Pero pag mga patrolman, mga mapupusok, no? 'Di ba? Pansinin niyo, no, yung mga natutulpo. Yung mga narereklamo kay Senator Rapi Tulfo, 'di ba? Mostly patrolman, sila yung mga gumagawa ng mga raid na illegal, 'di ba? 'Yun, no. Kaya yan, hindi mo rin mawari kasi syempre meron rin nasa taas niyang mga 'yan, 'di ba? Inuutusan lang rin sila, kailangan rin nila sumunod. Pero ganun pa man, kung alam mo mali, tumayo ka sa tama, di ba? Kasi kung lahat tayo tatayo sa mali, lahat malalan tama. Lahat na magiging mali, di ba? Dapat manindigan. Anyway, okay, no? Yun, shout out Sir Marjun Merencillo, no? Merencillo or Merencillo, hindi ko alam, no, kung anong Libonan, Bukidnon, okay? At saka shout out na rin po kay Sir Marvin de la Cruz of Bamban, Nueva Vizcaya, no? Okay, ang unit ng ating ka-airsoft na si Sir Marjun Merencillo is the Elite R, 5.1 2011 Elite R. Okay. Napakaganda nitong unit na to kasi solid na solid siya. As well as sa putok nito, talagang napakalakas, no? Napakalakas na nga nung unit, in-upgrade pa natin, okay? Ano ba yung upgrade, ano ba yung karga nitong unit na to? Hulaan ninyo. Type, no, comment below kung ano sa tingin nyo yung upgrade ng unit na to. Comment below, Okay, then, unit ni Sir Marvin de la Cruz is Marvin de la Cruz. Parang merong Marvin de la Cruz na artista, di ba? Marvin, ano ba yung mga Marvin de la Cruz? Parang medyo familiar sa akin Marvin de la Cruz Marvin de la Cruz. Tingnan mo kung meron bang, search mo meron bang Marvin de la Cruz na Philippine artist, ganun, or artista. Okay, no? Anyway, this unit is the Costa Ludus 2011. Bali, si Sir is, die-hard fan siya
ng mga unit, no, ng mga unit na na compact. Yan. Tamang sabihin natin na compact, no? Die hard fan siya ng mga unit na compact. Basta lahat ng kinokollect niya, lahat ng binibili niya is unit compact. Pag sinabing compact, medyo maliit, no? Not necessarily mahina. O alam niyo naman kasi pag maliit, syempre mahina di ba? Tapos ayun, no? Yun, basta ayun, collector siya ng mga mahihina tuloy, maliliit na unit, no? Ayun. Pinapainit ko pa kasi yung warmer ko para bago tayo mag-start. Dire-diretso yung warmer natin, medyo condition na, no? Condition na yung mga hangin-hangin natin, no? Okay mga ka-airsoft, hello. Maraming salamat sa inyo, mga ka-airsoft. Nandiyan na naman kayo. Tapos itong live na to, tapos itong demo natin ng mga unit, pupunta tayo. Dadaling ko kayo sa lugar na gustong-gusto nyong napupuntahan. Okay? Yun ang kwentuhan session at tanungan portion. Good news muna tayo. Mga ka-airsoft, ang inyo pong lingkod ay maglalaro na naman sa Boss Ironman Motorcycle Challenge. Nakapag-register na po ako, nakapagbayad na rin po ako, binavalidate na lang. Actually, merong Boss Ironman number na ako, no? Meron na akong number. Maglalaro ako, so iikutin ko na naman ang norte, okay? Ang buong Luzon. Hindi ko pa alam kung saan, sorry. Wala pang maliwanag, hindi pa alam kung norte ba or south, okay? Kung norte, iikutin ko ang buong norte. Kung south, iikutin ko ang buong south, okay? Ngayon, kung south man yan o norte, tulad ng ipinangako ko, bawat checkpoint magdadala ako ng unit, okay? Halimbawa, merong 8, may 7, may 9 or 10 na checkpoint, magdadala ako ng isang pistol bawat isang checkpoint, okay? Magdadala ko, total, malaki yung motor ko, big bike, meron ako mga box. Hindi, tama kaya na magdala ko? Or mag-ready ako ng mga stub? Stub na lang. Stub, tapos, ipapaship natin. Oo. No? Pero hindi, masarap magdala Tapos Pagkakaguluhan. huwag niyo naman ako pagkakaguluhan. Ako lang to, ha? Ako lang to. Mamaya matumba pa yung Ako lang to, ha? Huwag na ako pagkakaguluhan. Kumaga, ang sarap kasi nung may picture kami nung ka-airsoft, di ba? O, gumawa tayo ng isang replica na stub. Stub na lang. Gawa na lang tayo. Na? O, kaya din, band or any tarpaulin na maliit, certified airsoft by Big Man, etc. Di ba, no? Ganun, no? O, whichever, no? Alam niyo naman na pag nangako ako, tinutupad ko, di ba? Ayan. Yan ang senaryo, ha? Ito, ha? Maglalaro ako ng pinaka-deadliest, pinaka-prestige, pinaka-sikat na motorcycle challenge. Okay? Ito yung Boss Ironman. Okay? Maglalaro ako, nag-qualified na naman ako. Actually, 2022, 2023, finisher tayo. Dalawa na. Isa pa, 2024. No? Nakakadalawa na tayo na finish natin yung 1,200 kilometer ride. Okay? In 24 hours. Ngayon, pipilitin natin masungkit itong itong 2024, lahat ng checkpoint na pupuntahan, south or north, mamimigay ako ng isang airsoft. Yan. Ganito, simpleng-simple lang naman ang mechanics niyan. Okay, simpleng-simple lang. Siyempre, bago ako mag-take off, ibig sabihin, bago lumarga, umi-start, magla-live ako. Orasan nyo lang ako, abangan nyo lang ako, no? Yung makakakilala, actually, hindi ako sikat, no? Pagdating kasi syempre, ang daming sikat na mga motovlogger, di ba? Simple lang naman tayo. Yung makakakilala sa akin, no? Sa checkpoint,
no? Yung makakakilala sa akin, yung makaka-identify sa akin sa checkpoint, bibigyan ko ng pistol. Airsoft, ha? Airsoft. First time kong gagawin to. Actually, hindi ako namimigay. Hindi ko ginagawang mamigay, no? Lalo na sa taong hindi ko naman personal nakakilala, no? Pero umaasa ako na yung mabibigyan ng airsoft is pinakamalaking failure sa akin, pinakamalaking burden sa akin kung yung mabibigyan ko is mapapahamak. Kung yung mabibigyan ko ng airsoft is walang disiplina. Okay? Pero siguro naman, no, sa dami ng ako yata ang vlogger na merong thousands of videos na naka-upload sa Facebook, no. Ako rin yata ang vlogger na almost nasa magwa 1,000 na yung videos na naka-upload sa YouTube. Siguro naman sa dami ng videos ko na yun, yung mga guide, yung mga tips na paulit-ulit na ibinibigay ko, siguro naman kabisado nyo na. Okay? Kaya, ang dalangin ko lang, ang hiling ko lang, yung mabibigyan, lahat ng mabibigyan ng airsoft during the Boss Ironman. Ito hindi ako pwede magtagal bawat checkpoint. Okay? Number 1, sandaling-sandali lang ako doon. Mamimigay lang ng sticker, then picture, then yung unang mag-a-approach sa akin, yung unang nakakilala sa akin, no? Yung unang nakakilala, yung unang sumigaw ng Big Man, siya ang mananalo ng airsoft. Okay, yan Kung 7 yung checkpoint, kung 8 yung checkpoint, kung 9 at kahit 10, 15, 20, bibigyan ko ng airsoft yung nag-a-approach sa akin. Okay? Yon. Pangako ko yan, no? Actually, last Boss Ironman, plano ko na yan. Kaya lang, hindi naman lingid sa kaalaman nyo. Galing kami sa matinding dagok, di ba? Galing kami sa pagkaka-raid. Ni-raid tayo, di ba? So, way back, nung ginanap yun nung February yung Boss Ironman, kasalukuyan pa lang, bumabangon pa lang ulit ang Big Man Hobby Shop nun. Galing tayo sa pagkaka-raid, sa pagkaka-hulid up, di ba? 3.7 million, 450 pistol, 400 rifle ang ninakaw sa atin, ang pinatrabaho sa atin ng mga kalaban natin. Okay? Kaya hindi ko afford na mamigay nung dumating yung Boss Ironman. Pero alam nyo, yung Boss Ironman race na yon, kung mapapanood nyo lang yung video na in-upload ko, which is in-upload ko talaga sa mga page yun, inaalay ko yun, 2 lang. Sa 2 nilalang lang dito sa mundo. Sa mga ka-airsoft ko at saka sa pamilya ko. Yun lang. Nagdasal pa ako noon, mga ka-airsoft, no? Umingi ako ng basbas, pinasalamatan ko yung Panginoon, tapos sinigaw ko, mga ka-airsoft. Yan kasi, siguro ako lang ang representative ng airsoft community during doon sa Boss Ironman, no? 1,700 participants, only isa lang ang representative ng airsoft community doon, which is ako, no? Kaya masaya ako noon, di ba? Ngayon, ganun pa rin, maglalaro ako, sana lang, basta ang hiling ko, sana yung magkakaroon, sana yung mabibigyan, dalangin ko to, sana responsible, no? Ayoko na makakarinig ng report na aksidente yung binigyan ko ng airsoft, naka-aksidente or gumawa ng kabulastugan, katangahan, kagaguhan, ng hold up. Ayoko yung ganun na makakarinig nun kasi parang walang iniwan, no? Ganito. Kahit anong yaman mo, ano ba, magulang ka, di ba? Magulang ka, parents ka, no? Magulang ka sa mga anak mo. Kahit anong accomplishment mo, kahit anong yaman mo, kahit ilan ang bahay mo, kahit anong laki ng bahay mo, kahit ilan ang dami ng sasakyan mo, kahit anong success mo na nakamit mo,
pag yung anak mo failed ka as a parents. Di ba? Ganun yan. Kaya, ganun din ako, no? Kahit matapos ko yung race, pag may narinig ako na yung binigyan ng airsoft, nagkaroon ng airsoft is napahamak, failed ako as a Boss Ironman participant. Feeling ko lang, no? Kaya sana mga airsoft, no? Kung sino man yung mabibigyan ng airsoft is maging responsible sana tayo, ha? Yun lang ang dalangin ko. Ayaw ko makakabalita ng mga kalokohan na ginagawa ng iba. Okay. Ayan. After ng dire-diretso natin to, kwentuhan session, tanungan portion. Okay? So, this is the unit. This is the 2011. Okay, 2011 came originally from the 1911. Okay? This is the 2011 5.1. Bakit siya 5.1? 5.1 yung length niya, yung haba niya mula doon sa barrel, yung 5.1 ang length ng barrel niya, no? Hanggang dito. Ibig sabihin, 5 inches and 1 hindi 1 cm eh. Hindi. 5.1 inches, no? Yun na lang yun. medyo nalito ko ron, na blanco ko. Okay, no? 5.1 ang length, no? Ang haba ng travel ng bibis mo. What good and special about this unit? Okay. Compare mo sa ibang high kappa, siya plain and simple. Wala kang kinakabahan na masisira, wala kang kinakabahan na mababasag, na maaalis. Saan? Sa mga optics. Kasi 'di ba, alam niyo naman, 'di ba? Mostly sa mga high kappa, optic sight na. Ayan, tulad nito. Ayan, 'di ba? Optic sight. Yan. Ito, wala kang kinakabahan, no? Ito yung mga unit na pang-rugged, no? Ito yung mga unit na pangbatuhan, pambalabagan, no? Kasi walang masisira sa kanya. Wala kang kailangang proteksyonan dito sa rear sight pati sa front sight. Plain and simple siya. 2011 came originally saan? Saan galing? Sa 1911. Kaya nagkaroon ng 2011, it is because yung 1911 nagkaroon na ng twist, 'di ba? Ang 1911, alam niyo naman, yan, single stock magazine. While this one, the high kappa is dual stock magazine na. Okay? High kappa, high capacity. Kaya siya tinawag na gano'n. Okay? What is good and special about this unit is full metal. Maliban lang talaga sa grip. Okay? Yung bigat, okay ang bigat. Yung lakas, okay ang lakas. Siyempre, may siyempre pa rin, no? May siyempre pa rin. Merong mga pagkakataon na talagang hindi kayang tumapat nito doon sa mga mas high-end sa kanya. Pero doon sa mga series niya, yung mga kapantayan niya, talaga naman na hindi man siya mangibabaw, pero hindi siya magpapahuli. Hindi siya magpapahuli. Talagang lalaban at lalaban siya. No? Ayan. Yung gusto mga magpa-shoutout, pa-shoutout lang kayo. Mamaya, ano tayo? Kwentuhan session, tanungan portion. Yung mga tanong nyo, nyo dyan, ihanda ninyo. Sasagutin natin yan, okay? Dali. I-on ko lang pala itong monitor ko. Kaya pala sabi ko, bakit ganun? Parang may kulang. Wala pala akong monitor. Kaya naman pala. Okay? Kagabi, alam nyo kung ano oras na ako nakauwi? Nakauwi ako 2:00 ng madaling araw, no? Kasi isiningit natin yung Batangas then Cavite, no? Okay. So far okay naman. Masaya naman ako, nag-enjoy naman ako sa ganun kasi syempre nakakasama ko yung mga ka-airsoft. Alam nyo bang isang napakalaking karangalan sa pagkatao ko, napakasaya ko pag nakakapagpa-picture ako dun sa ka-airsoft. Alam nyo ba na meron akong collection of nasa near 4,000 na. 3,940 na picture ng ka-airsoft mula nung nagsimula ang Big Band hanggang up to the present, no? Meron na kaming 3,940 client, 3,940 ka-airsoft na nakapagpa-picture ako. Okay. Siguro, sabihin na natin kung lahat-lahat,
nasa 4,000. Kasi may pagkakataon na hindi ako nakakapagpa-picture sa client. Minsan nakakalimutan, minsan nagmamadali yung client, minsan abutan lang ang nangyari. Yon, ganon, no? Minsan, lalo na nung nagsisimula pa kami, hindi naman kami nagpipicture-picture, lately na lang nagpicture, no? Kung susumahin mo, nasa 4,000 plus na. Sayang nga, sana kung may pagkakataon, kung kaya ko lang ibalik yung panahon, gusto ko magpa-picture sa mga ka-airsoft, no? Pero, wala na yun, eh. Siyempre, tagal na nun, di ba? Yun, ayun nga tulad ng sabi ko, napakasarap sa pakiramdam ko na nakakapagpa-picture ako sa ka-airsoft, no? Kaya, yun. Kaya yun ang gagawin natin sa mga darating na araw, ha? Okay, mga ka-airsoft! Start natin yung review, yung demo and test fire nitong unit ni Sir Marjun Merencillo. Sana tama ako, no? Ay, nakakahiya hindi ko mabigkas ng kung ano Merencillo or Merencilo. Hindi ko alam, basta yun na yun, no? Okay, Libunan, Bukidnon. Ito po yung unit mo, the 2011 5.1 Elite R Series. Okay? What good and special about this? Nasabi ko na kanina, powered by Hay Kappa Magazine. Came originally from the 1911. Dahil nagka-twist, 2011 na siya. Okay? Ngayon, start tayo. Release the magazine. Sige. Okay. Siya nga pala mga ka-airsoft, ha. Malapit na ang end of the month, no? Yung wala pang sharer badge dyan, yung mga hindi pa nagta-top fan, mag-share kayo mga ka-airsoft, no? Ayan yung share button, i-share nyo lang tong live na to in public, okay? Para manalo kayo ng Big Man merchandise, no? Gusto kong ipaubos na kasi yung t-shirt natin dito, no? Yung Big Man t-shirt plus yung Big Man na ito, may nahalongkat pa ako, Big Man na tactical ball pen, no, na full metal. Gusto ko mapaubos ko na to, no. Tapos yung Big Man tactical na knife plus ito. Sana maubos na to. Actually wala nang stock nito. Display ko na lang, no. Pero willing na akong ipamigay, no. Ipamigay sa lahat ng mga ka-airsoft. This is tactical keychain, no, na collection ko, full metal, iba't ibang siya, iba't ibang klase. Okay, sniper rifle, okay, BSR-10, okay, yan, BSR-10, okay, this is a BSR-11, okay, iba-iba yan, no, mga ka-airsoft, this is a, what do you call this, may tawag dito, Remington, okay, na sniper rifle. Okay, this is a, paano tawagan to? Sniper rifle din, Anong tawag dito? AWM sniper rifle, okay. This is a HK416. This is a SCAR. Yun, no? Then may DMR din, no? Gusto kong ipamigay na sa inyo to, no? Tactical keychain para sa mananalong top sharer. Okay? Kaya i-share nyo yung ating live, no, sa public, hindi pwedeng only me or private, no? Kasi syempre kailangan nyo ng points para manalo kayo. Gusto ko maubos na pati yung tactical t-shirt natin kasi hindi ko naman pwede ipamigay basta-basta, di ba? Kaya ipinapaano ko, no? Yung mananalong top sharer for the month, 10 ang page namin, tandaan nyo, Pag nanalo kayo dun sa isa, at nanalo rin kayo rin sa isa, at nanalo kayo rin sa isa, halimbawa 3 page, top fan ka, 3 yung premium mo, no? Bawat mananalong top fan na top sharer, okay, meron siyang t-shirt, tactical ball pen, tactical keychain, tactical knife. 4 agad yung item mo, okay? Kaya yung mga nag-share, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, paki-share po yung live video. Okay? Ngayon, this is the Hay Kappa Magazine. Ang Hay Kappa Magazine, maximum of 27 rounds palagi. 27 rounds yung pwede niyang maximum na balang mailaman. Pero,
meron lang tayong limit na tinatawag. Hindi natin pinupuno yung 27 kasi yung spring masisira. Pag nasira yung spring, medyo mahihirapan ka na sa unit mo kasi walang nabibiling spring. Okay? Ngayon, press the valve. Ayan, press mo yung valve, then spray mo to. Ayan, okay? Akin na yung dala natin kagabi na SRC. Asan na yung nakakahon kagabi? Yung nandito yata kanina yun eh. Tanong mo kay ate mo. Asan na yung SRC na nakapatong dito, sabihin mo? Okay, no? Ayan ha. Spray the valve, then dito sa inlet valve din. Okay. Ayan ha. Ayan ha. Okay. Ngayon, sa unit, dalawa rin sprayan dito, dalawa rin dito. Kasa, ilock manually ito, slide stopper. Okay, then spray tayo dyan, mga ka-airsoft. Kunin mo. Okay. Ayan ha. Ayan. Spray, then spray din dito sa nozzle. Ayan. Meron ako ipapakita sa inyo, no? Isasama natin sa kwentuhan session to, tanungan portion, no? Unit to ng isang ka-airsoft, okay? Hindi ito yun. Hindi ito. Hindi, baka may iba dyan. May iba pa. Yan. Color silver yun eh. Ito siguro. Ito. Sama natin ito sa kwentuhan session, tanungan portion natin, no? Hindi ito. Tanong mo, ha? O baka nandun, check mo muna. Baka meron dyan, na SRC na box. Color silver. Di ba may mga kasamang shadow, ganon, di ba? Yun, no? Okay. Mamaya, basta i-include natin sa live yun mamaya, Mamaya ipapakita ko. Habang tanong mo muna, ha? Okay, no? Ayan, ayan. Meron na ngayon. Ngayon, lagyan natin ng gas, no? Sa paglalagay ng gas, mga ka-airsoft, sa 2011, always use 12 kg. Huwag na kayong gagamit dito ng 14 kg kasi hindi dito kakayanin, okay? Ngayon, maglagay tayo ng gas upside down, baba. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 seconds enough para sa isang full rounds. Mga ka-airsoft, kanina tinatanong ko ano ba yung upgrade nito, okay? Ang upgrade nito is the flute valve. Ano ba yung flute valve? Yung flute valve, located dyan doon sa loob ng nozzle. Okay? High FPS to, pero mas pinataas pa natin, mas pinalakas pa natin by upgrading the flute valve. Okay? Ibang-iba to doon sa high kappa ng iba kasi ito upgraded na. Ngayon, gusto mong ipa-upgrade, ipa-fix barrel to, pwede rin naman. Okay? Ano ba itsura ng fixed barrel? Ganito ang fixed barrel, no? Makikita nyo, ito, katulad nito, naka-fixed barrel to. Tingnan nyo, walang kalog, di ba? Naka-fix siya, fix nga siya, di ba? Walang kalog, precise, 10 times stronger. Okay, yan, ganyan ang mga unit natin, ha? Okay, pero ito kasi, pasok siya sa budget meal series, kaya hindi siya naka-fixed barrel pa. Pero kung gusto mong ipa-upgrade ng fixed barrel, pwede naman. Pwede mo itong ipa-upgrade, Kung sakasakali, pwede mo ipa-upgrade ng fixed barrel. Free lang naman sa amin yun, no? Kaya lang, ang upgrading ng fixed barrel, magaganap pa after Christmas na. Okay, no? Kasi syempre, ang mga gunsmith natin, ang mga tao natin, kumbaga tao lang rin. Kailangan magpahinga, meron rin silang mga family affair na family gathering na kailangan nilang atinan, puntahan, kaya
wala yung gunsmith natin. Okay? Kaya hindi pa naka-fix barrel yung mga ganito namin. Pero normally talaga, ina-out namin ng naka-fix barrel na. Which is libre lang naman ang pa-fix barrel sa amin. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala to. Okay? Paglalagay ng bala, baba lang to. Put your right thumb here, then pump tayo. Okay. Kaya ako kinakalog para ano, para walang pat lang. Nasaan na kaya yung dala natin kahapon na SRC na silver? Kasi merong defect yun. Yung ipinatest ko kahapon. Kagabi. Meron kasing defect yun. Yun ang gusto ko i-discuss dito sa vlog. Hindi ko lang alam kung meron ka ba nakitang shadow dyan? Binalik mo. Wala ka nakitang SRC na black? Ay, na silver? Dual tone lang po yung nabalik ko eh. Dual tone. Tapos yung isang silver, dalawang box lang. Oh, nasan nga yun? Yung silver, hindi ko alam kung baka nabalik na eh. Ay, wait lang. Sige. Paki-ready na lang, ha? Ito, Oh, yan. Ayan. Silver yan. Akin na. pakibalik yung mga. Yan. Ayan. Mamaya, ito, iba-vlog ko to, no? Galing to sa isang ka-airsoft na, yun. Mamaya. Makikita nyo yan, ha? Okay, no? So, pasok. Kasa. Ready to fire, no? Always finger trigger out. Papasok mo lang. Pagpuputok ka na. Ang 2011, always present ang beaver tail. Kailangan mape-press mo para mag-fire. Pag hindi mo siya na-press, hindi siya magpa-fire. Okay? Mamaya, sa kwentuhan session, tanungan portion, gagawa tayo ng magic. Tuturuan ko kayo, huwag kayong mawawala. Okay? Firing tayo, firing! Lakas! Grabe talaga lakas nito. Open bolt dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then the slide. Then, press the hammer by pressing that trigger. Tapos, make sure na bago mo itabi yung unit, make sure na walang lamang gas at walang lamang bibis para yung spring hindi masira. Okay? Pasingawin lang po by pressing this. Okay? This unit is going sa Libonan, Bukidnon, kay Sir Marjun Merencillo. Maraming salamat po sa iyong pagtitiwala. Oh, by the way, no, bago itabi, ayan, tingnan nyo, yung mga excess na oil na ganyan, no, ayan, no, tanyo, punasan nyo. Yan, punasan nyo para manatiling maganda yung unit, para laging mukhang bago. Siyempre, pag lagi mukhang bago, lagi kang excited, di ba? Dahil ang ganda-ganda niya, di ba? Okay, so, yan, ha. Okay, and next unit, to. This is a Costa Ludus. Sabi ko nga, unit to ni Sir Marvin de la Cruz of Nueva Vizcaya. Okay? Itong unit na to is compact. Kung makikita ninyo, 4.3 kung tawagin to. Kasi this is a 5.1. Okay, 5.1 versus 4.3. Pinagpapatay ko lang yung hammer. Yan. Yan ang difference, oh. Di ba? 5.1, 4.3, ayan ang difference. Okay? Yan, okay. Kaya talagang mas maliit siya, mas compact siya, di ba? Okay, bakit may mga ganyang unit? Bakit may mga compact? Bakit may mga maliliit? Bakit para sa yan? Syempre, sa mundo ng tunay na baril, compact, minsan ginagamit ng pambabae. Compact, minsan ginagamit na bakit gusto nila to? Kasi madaling i-conceal, madaling itabi. Kumbaga, nasa clutch bag, di ba? For self-defense. Maraming bagay, no? Ngayon, yung Airsoft natin is a collector siya ng mga compact na baril. Okay? Kaya ito, napakaliit lang, oh. Kung makikita ninyo, tingnan ko nga kung sino mas malaki, no? Kung Glock 17. I think, mas malaki ang Glock 17, eh. Okay, halos magkapareha sila, no? Ayan, pinagpapantay ko kasi, hindi, sa hammer, eh. Hammer, ayan. Mas malaki ng konti ang Glock 17.
No, ayan. Mas malaki ng konti ang Glock 17 na yan. Pantay siya yung hammer. No? Okay, mas malaki ng konti ang Glock 17 sa kanya. Okay. Yan, kaya compact siya, no? Alam nyo mo naman yung barrel. Ganun lang eh, no? Half inch lang yung difference doon sa isa, di ba? Yun. Ngayon, what good and special about this, kahit maliit to, lahat ng upgrade nandito. Kinarga nito lahat ng upgrade. Okay, isa-isayin natin. Number 1, naka-optic sight na. Okay? Naka-optic front sight, then naka-magwell. Yan yung upgrade niya na panglabas. Okay? Yung internals niya na upgrade. Okay. Isa-isayin natin. Kasa, ilak, Number 1, naka-fix barrel agad. Number 2, yung loob. Hapa rubber, repair type na. Okay? Kaya maganda ang pektos ng unit, maganda ang pektos ng bala, napakaganda. Okay? Tapos, number 3, yung nozzle. Yung nozzle nito, maliit. Hindi katulad ng sa mga WE. Ang WE kasi, malalaki ang nozzle. Doon siya umaasa ng lakas. Okay? Ganito yan, mga airsoft, no? Yung WE kasi, alam nyo ba na, na merong adjustment yung hapa rubber. Okay? Ang hapa rubber kasi is nagko-control yun ng pektos ng barrel. Ng bala, ng babies pala, no? Ngayon, kahit isagad mo yung adjustment ng WE, parang dami lang yon, hindi siya tumatama. Yan ang WE, no? Peke yung hapa rubber niya, hindi, not working. Kahit i-adjust mo ng sagad yung adjustment, walang magiging pektos yung bala mo. Pektos, pag sinabing pektos, yung bala mo kung bilog yan, lumalabas siya sa inner barrel, umiikot na ganun yan. Ikot. Hindi yung WE dahil nga wala siyang, yung hapa rubber niya, kailangan i-advance eh. Kailangan tukuran, kailangan para magkaroon ng pektos eh. Pag yung unit mo is stuck, wala talagang pektos. Ang nangyayari sa bala mo, shung, itinutulak lang ng hangin. Okay? Pero itong unit kasi nito, dahil upgraded ang hapa rubber, yung bala niya, pumepektos ng gano'n, no? Lumalabas dun sa sa inner barrel. Walang iniwan, di ba? Pag tumira ka ng billiards, pak! May epektos yung bola, di ba? Kaya yung bola, pwede mong papuntahin kung saan mo gusto. Di ba? Dito, meron pektos. May pektos na tinatawag. Yung sa mga WE, wala. Dami lang, kalokohan lang yung hapa rubber nila. Yung hapa rubber ng WE, responsible lang siya para hindi sumuka ng bala yung unit. Okay? Pero hindi gumagana yung hapa rubber nun in terms of pektos. Okay? Ngayon, kaya yung WE kumukuha ng lakas doon sa laki ng nozzle. Malaking bunganga ng nozzle ng WE. Kaya todo buga. Itong unit na to, napakaliit lang ng bunganga. Pero ang lakas. Bakit? Kasi nga, working yung hapa rubber. Ayan. Okay na? Ayan. Upgraded, number 1, number 2, then the fixed barrel, the hapa rubber, then the nozzle. Okay? Ngayon, ano pa? Yung pinakamasarap na upgrade na gusto ko is yung sa hammer niya. Hammer pad siya. Ayan, no? Wala siyang firing pin. Ayan, no? Makikita nyo? Wala siyang firing pin dito. Okay. Kaya napakaganda nitong unit na to, no? The Costa Ludus is from designed originally from the USA, no? Designed originally from the USA. Syempre, manufacture in some different country, ganun, no? What I mean is mundo ng tunay na baril, ha? Yun ang pinag-uusapan natin na manufacture na sa iba't ibang lugar, no? Pero nag-originate ang design at ang engineer ng unit na ito sa US talaga. No, kung makikita nyo lang yung history niyan, the Costa Ludus, no? Then ginawa na siya pinatent manufacture number 1 sa Costa Rica. Kaya Costa Ludus. Actually, meron pang isa, di ba? Yung isa, Costa Ludus at saka Costa
Ano yan? Yung dati nating brand, Costa Ludus, dalawa yun eh. Costa Lucas. Costa Lucas. Yan kasi, yung mga Costa na yan, actually, ano yan? Family yan eh. Siguro, yung panganay, si Ludus. Tapos, nagkaroon ng Costa Lucas, di ba? Yun, sa Pinoy, Dagang Costa. Di ba? Yan. Kaya, hindi na natin para alamin pa yun, di ba? Okay, anyway, yun nga, compact, fully upgraded kahit ang liit-liit. Ngayon, syempre, lagay na tayo ng bala. Ay, ng gas muna, syempre. Gas sa magazine, press the valve, then spray. Ready nyo yung mga tanong nyo, ha? Kwentuhan session, tanong ang portion, okay? Then, dito rin sa ilalim. Slide mo lang to. Uy, umobra. Slide mo lang, konti lang. Slide mo lang, then, spray tayong konti sa inlet. After that, spray tayo. Tignan nyo, mga ka-airsoft, ha? Dali, wag to. Okay. 12 kg, lalagyan ko siya ng 2 seconds lang, ha? 1, 2 seconds, okay? Tingnan nyo, pupunuin natin ng full rounds ng bala, ha? Baba. Kalang ang kamay, anong tawag dito? Thumb, dito, no? Okay. Dali. Yan kasi yung ayaw ko yung ganyan. Ayaw ko yung ganyan. Kaya kinakalog ko. Ayan, okay, no? I don't know the exact 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, I think it's 22. Pasok. Kasa. Diba? Tingnan nyo kung gaano katipid tong unit na to, sabayan nyo kung magbilang, Gaano katipid to, no? Para na rin siyang yung John Wick, no? Na jug precision na John Wick, no? Na napakatipid. Bakit napakatipid? Kasi yung nozzle nga nun, maliit, no? Kahit maliit yung nozzle, napakasarap nilang gamitin, napakatipid. Malakas pa rin. Okay? Firing tayo, firing! 1 na! 2 3 4 5 6 lakas pa rin, 7 8 okay? 9 lakas! 10 11 uy, basag 12 13 14 15 16 17 18 19 20 walang pagbabago mula una hanggang huli 20 na 21 22 rounds walang pagbabago mula una hanggang sa huli consistent kasi bakit? Dahil nga upgraded ang nozzle nito. Okay? Hindi siya humihina, hindi lumalakas kasi upgraded na nozzle, kaya consistent. 22. Biruin mo, nilagyan mo lang siya ng 2 seconds, kaya niyang i-fire yung 22. Well, in fact, kayang-kaya pa niya dahil meron pang laman to. Painitin lang natin ng konti. Malamig na siya. Ano to? Nakakabilib tong unit na to. Nakakabilib sila, no? Kasi biruin mo, nilagyan mo lang ng 2 seconds, 22 rounds, meron pantira. What if nilagyan mo siya ng 3 seconds? Ang mangyayari,
Baka lang baka kayanin niya yung dalawang full rounds, which is 40, kung 22, 44 rounds. Di ba? Kaya napakaganda eh. Di ibig sabihin, napakatipid. Ibig sabihin, yung green gas mo na ganito, bago ka magpalit, ang tagal. Di ba? Lagyan natin bala, ha? Tignan natin. Malay mo. Hindi na pala mag-fire. 22. Hindi ko na bibilangin to mga kayasa pa. Bilangin natin yung putok. 23. Lakas pa rin. 24. 25. 26. 27. Lakas pa rin. 28. 29. 30. 2 seconds of gas, 30 rounds na ang pinapakawalan niya. Good to go pa rin. Wala pang senyales ng hina. 2 seconds, 30. Biruin mo yan. Napakaganda ng performance, di ba? Natutuwa lang ako. 30. Di 30 na ha. Sige, resume na natin. Sige. 30. 31. Lakas pa rin, no? 32. 33. 34. 35. 36. Medyo naramdaman ko na. 36. 37. Ba, hindi, 38. Ba, malakas pa. 39. 39. Kaya pa. Try pa natin. Tingnan natin. 2 seconds, nilagyan natin. So, 39 BBs. Nakita nyo naman kanina, nilagyan ko silicone oil. Hindi ko malalagyan to kung may laman to, ha. Walang yun nung daya yan. 39. Okay, ha? Medyo painitin lang muna natin. Kasi lamig na niya eh. Lamig na eh. Grabe, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Kaya, on the long run, pag yung unit talaga upgraded, sabihin na natin, mas mahal siya kesa dun sa mga, no offense sa mga WE lover dyan, ha? Okay, no? Mamaya meron tayong tanong regarding sa WE, no? Sagutin natin, no? Kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Ngayon, pasok natin. 39, di ba? Ready to fire. 40. Lakas. 41. 42. Hoy, maubos ka naman. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Ayun na, naramdaman ko na. 47. 48. Wala na. I can consider this, wala na. 49. Wala na. Hindi na niya kaya. So, 46 ang pinaka masasabi nating 2 seconds, 46 rounds. Di ba? Di napakatipid nun, di ba? Ba't nilagyan mo, Big Man? Ubusin lang natin para mag-open bolt. Open bolt, release the magazine, then the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, pasingawin ng sobra. Okay, unit going kay Sir Marvin de la Cruz of Nueva Vizcaya. Okay? Pakikita ko, punta tayo ngayon sa kwentuhan session, tanungan portion. Gagawa tayong magic. Okay? Meron tayong ka-airsoft na seaman. Alam niyo naman niya, marami tayong mga ka-airsoft na seaman. No? Yung unit niya, naiwanan niya ng punong-puno ng bala. Sumakay siya sa barko, after 6 months, pagbalik niya, defective na yung unit niya. Yung unit niya, nung binili niya, 1 beses pa lang niyan nagamit. Nakita ko yung bawas ng bibis niya,
iilang piraso pa lang ang nabawas. Nakita ko yung bawas ng gas niya, talagang halos wala pa nabawas, no? Pero nasira agad yung unit niya kasi iniwanan niya ng mayroong lamang bala puno. Okay? Mga Airsoft, tingnan nyo to. Yung unit nyo, isa sa responsible para mag-open slide yung unit nyo is the spring ng magazine. Pasok. Diba? Kakas ako, mag-open slide yan. Okay. Kumawit. Kasi condition ang spring ng magazine. Yung unit ng ating ka-airsoft, bagong-bago. SRC Premium. High kappa. Pasok. Open, kasa natin. Ayaw mag-open slide. Ayaw umangat to. Tulak natin. Pwede. Pero pag ayaw. Okay? Lagyan natin ng ibang magazine, ha? Lagyan natin ng ibang magazine. Okay. Magazine. Hindi niya ito magazine, ha? Bakit gano'n? Yan. Lagyan natin, tignan nyo, ito yung magazine nyo, Ayaw mag-open slide. Ngayon, lagyan natin ng matinong magazine. Ba? Ayan tingnan nyo to. Ayan lagay natin yung magazine niya, mga ka-airsoft. Ito yung magazine niya. Ayaw pumitik to. Lagyan natin ng ibang magazine. Okay. So, balik natin itong magazine na Okay. Ngayon, ito yung magazine niya. So, nasira yung spring. Medyo iyuyuko ko. Okay. Nasira ngayon yung spring. So, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyong bababaran. Yung magazine niya, very weak na yung spring. Hindi na siya makatulak. Ayan. Ito, weak na. Hindi na gano'ng makatulak, Ibang tunog yan. Hindi madaling hatake niya. Pero dahil, napabayaan niya, weak na yung spring niya. So, sabi ko naman sa inyo, huwag niyong bababaran. No? Huwag niyong bababaran ng bala. Huwag niyong kakalimutan yun. Okay? Ngayon, ito na lang ang solusyon dyan. Diba? Ayan. Sinundot ko, inalis ko to, base pad. Okay. Then, bubuksan natin siya. Okay? Gagawa tayo ng magic. Ayan nga. Gagawa tayo ng magic. Ayan. Ito mga ka-airsoft itinuturo ko to sa inyo para hindi kayo mukhang eng-eng, para hindi kayo mapagastos, para hindi kayo basta-basta maloloko ng mga taong bihas sa airsoft, no? Yung mga mapanamantala, okay? Kaya ito, tinuturo ko sa inyo to, Ayan, gagawa tayo magic. Yung hindi na nag-open slide yung unit niya, no? Kasi nasira niya na yung spring, no? Yan. Yung spring kasi is ayan medyo bengko. Ayan, kita nyo ba? Kuha tayong papel na puti. Para makita nila. Ayan Ayan. Ayan tingnan nyo, hindi na diretso yung spring nyo. Diba? Ayan. Ibig sabihin, nagdanas ng stress yung spring. Normally, ang spring hindi ganyan dapat. Diba? Ayan. Ngayon, ayan gagawa tayo ngayon ng magic. Siyempre, hindi kasya rito. Hindi rin kasya, no? Gagawa na lang tayo ng magic na mga ka-airsoft ito, Ayan. Ang haba ng spring niya is, wala kasi ako metro rito. Ayan, Ayan. Makikita nyo, ayan, yung screwdriver ko, ayan, nandun sa baba, Ayan, One, ayan, sana kita nyo. 1, 2, 3. Ibig sabihin, tatlong lift, tatlong labi, 1,
2, 3. Ayun ang height, ha? Yan ang height ng spring niya. Ayan, ha? O, ayan, ha? O. Tatlong labi, 1, 2, and 3. Okay? Ngayon, mamassage natin, papahabain natin to. Ito na lang ang solusyon dito. Kaya lang, huwag niyong gagawin to sa unit niyo kung matino naman, ha? Kasi, there will come a time na mapuputol talaga tong spring. Okay? Yan. Pero ako, sinuturo ko sa inyo ito mga ka-airsoft kasi ayaw ko na maloloko kayo, no? Maloloko kayo ng mga ibang tao dyan. Okay? Yan. Okay, yan ha. Sige, medyo hinatak natin. Actually, dapat ito, ibababad ko pa sa kumukulong langis or kumukulong mantika na pinaglutuan. Yon. After na lang siguro. Kasi, kung magpapakulo ako dito sa shop, hindi pwede mangangamoy mantika, mangangamoy ulam. Sisantihin tayo ni Ma'am Sally, no? Okay, nakita nyo kanina, 3 lift na lang, no? 3 labi, no? Ngayon, ang naging labi niya, ayan, no? Yan, ha? Yan. Kita nyo? Bibilangin natin, ha? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, humaba siya. Okay? Yung ginawa ko, hindi nyo pwedeng gagawin lagi yan, no? Na, halimbawa ito, 3 labi na lang kanina. Ngayon, 6 ulit kasi minasage ko, hinatak ko. Hindi pwedeng lagi yung mamassage, ihahatak yung unit nyo. Ito, pagkabit ko dito, babalik ulit to sa 3. Kasi nasanay na siya ng ganon. No? Ngayon, ito, hinatak ko, dapat maibabad ko muna sa mainit na mantika para maging permanent yung haba niya. Okay? Babalik to. Pero dahil nga sabi ko, hindi ko naman pwede ibabad dito sa shop, ibabalik ko na lang muna. Okay? Hindi nyo hahatakin tong spring ninyo palagi. Okay? Kasi mapuputol yan. Okay? Napakanipis niya, no? Halos parang gabuhok lang yan, ha? Napakanipis yan. Hindi nyo pwedeng hatakin lagi yan. Okay, babalik natin. And ang haba ng sobra, oh. Di ba? Yan, ang haba ng sobra. Okay, babalik natin. Ngayon, gagamit tayo nito para makuha yung spring, syempre. Yan, oh. Okay. Yan, ilalak natin. Yan, ha. Walang hocus-pocus yan, ha, mga ka-airsoft, ha. Walang magic na ano dyan. Talagang ano yan. On the camera, sabi nga, no? Walang halong hocus-pocus. Okay. Yan, tinuturo ko to sa inyo para hindi kayo magmukhang tanga. Hindi kayo magmukhang eng-eng kasi para hindi kayo maloloko ng iba. Ha? Ayan. Okay na. Ngayon, siyempre, sisikipan na natin. Yan, sikipan muna natin. Mukhang mapapahiya ako, Yan. Okay, sikipan muna natin, ha. Okay lang yan, Big Man. Minsan mapahiya ka. Kasi, para matuwa yung mga basher mo. Yan. Sikipan muna natin. Hirap, Okay. O yan. Masikip na mga ka-airsoft. Ngayon tingnan natin. Siyempre, baka may leak. Okay. Wala naman tayo naririnig na leak, di ba? Kabit natin yung base pad. Sundutin. Para bumalik. Okay. Kanina, defective na to, di ba? Yung spring niya, sira na, hindi niya na maitulak yung slide para mag-open slide. Ngayon, papasok ko. Okay. Iyusin natin yung camera. Ang tanong, na-repair kaya ni Big Man? Na ano kaya, kumbaga, tama kaya yung pinaggagawa ni Big Man? Tama kaya yung tinuro niya? Yung, say, yes, Big Man. Type nyo, yes, Big Man, kung nananampalataya kayo na nagawa ko. Yan, ha? Kasi baka nagmamagaling lang si Big Man, di ba?
Baka nagmamagaling lang si Big Man na hindi naman doon nasira eh. O, yan, ha? O, sige. Kanina, ayaw na, di ba? O, yan. May nag-type na ng yes. Salamat, Alan Villaris. Hulog ka talaga ng langit, no? O, yeah. Talaga to si Alan Villaris, no? Kapaki-pakinabang. Ang dami na nag-yes. Okay, check natin ngayon kung naayos na natin, ha? Tingnan nyo. Oh. Kanina ayaw na niyan. Oh. Oh, isa pa. Oh. Alisin natin. Oh. Ayaw, ha? Ayaw kasi walang magazine. Oh, lagay natin yung magazine. I-torture natin. Torture natin, no? Oh. Open slide, di ba? Torture pa natin, oh. Open slide. Oh, di ba? Oh. Open slide. Oh. Oh. Kita nyo? Eh, mga kausap, no? Bagay na hindi nyo dapat nalalaman yan. No? Yan yung mga bagay na hindi nyo dapat nalalaman. Bakit? Eh, wala lang kaming kikitain, di ba? Wala lang kaming kikitain sa repair, di ba? Pero bakit mo sinasabi, Big Man? Eh, kasi sabi ko nga sa inyo, ang puso ko, hindi pusong negosyante. Di ba? Ang puso ko ho, is puso ng kung ano yung ka-airsoft ko. Okay? Kung ikaw, meron kang airsoft, may problema, halos hindi ka makatulog, di ba? Ganon din ako. Kung ikaw, bumili ka sa akin, tapos may problema yung unit mo, halos ayaw kong matulog nang hindi nare-repair yung unit mo. Ganon ako. No? Kumbaga, hindi ko makatulugan. Halimbawa, paano ba yun? Bakit nagkakaganon yung unit ng tao? Oh, pinag-iisipan ko yan. Saan nang gagaling yan? Bakit nakailang palit na ako ng O-ring? Ayaw pa rin. Pinag-iisipan ko yun, di ba? Bakit ganun? Sumasabit yung nozzle. Eh, nagpalit na ako ng recoil spring, nagpalit na ako ng nozzle. Anong problema nun? Lahat yan, di ba? Kung alam nyo lang, kung gaano tayo ka hands-on, no? Kung tutusin, wala na, dapat akong pakialam, eh, di ba? Pero, hindi kasi pwede yan, eh. Kasi dapat ang puso ko, kaya nga tayo pinagkakatiwalaan ng mga ka-airsoft, eh. Oh, di ba? Oh. Di ba? Kaya nga tayo 1 million subscriber, eh. Kaya tayo 1 million follower kasi nagtitiwala sa atin ng airsoft. Ay, ang mga ka-airsoft, di ba? Oh, ayan, oh. Asa natin? Di ba? Yun. Bagay na hindi ko dapat ituro sa inyo, tinuturo ko baka sabihin nyo, baka hindi nagpapalan. Actually, ito dahil nga bago, nagkamali yung ka-airsoft, no? Hindi siya sumunod sa akin. Pinalitan ko ng buo yung unit, no? Isang taon na mula nung binili niya to, okay? Isang taon na mula nung binili niya, dahil syempre, ayaw ko naman na dismayado siya doon sa unit niya, ayaw ko na matrauma siya sa unit niya, pinalitan ko ng isang buo yung airsoft ng bagong-bago kahit isang taon na. Kasi bakit? Inassess ko naman syempre. Napatunayan ko na yung binigay kong bala is kaunti pa lang talaga yung nabawas. Siguro wala pang 50 piraso. Yung gas niya, ganun pa din. Yung silicone oil niya, ganun pa din. Yung unit, intact na intact. Walang gas-gas. Pinalitan ko ng bagong ganito. Oh, firing. Diba? Oh, tingnan natin kung baka hindi mag-open slide yan, Big Man. Oh, yan yung mga sinasabi ko, no? Mga airsoft, hindi ko dapat sabihin sa inyo yan. Kasi, kabawasan ng kita namin yan. Pero, bakit ko sinabi? Kasi, ang puso't isip natin is puso ng ka-airsoft, hindi puso ng negosyante. Ibang-iba tayo dun sa iba, no, na seller, na walang pakialam, gusto makabenta lang, kahit mapahamak ko yung ka-airsoft. Bahala siya sumakit ang ulo dyan. Katwiran ng iba, di ba? Pero tayo, hindi tayo kasi ganun. Okay? Nakita nyo
Ngayon, kwentuhan session, tanong ang portion. Ewan ko lang kung ilang oras na naman tayo matatapos nito. Ilang minutes na ba ako? Paano ko ba malaman? 1 hour. 1 hour and 9 minutes, sandali pa lang pala, okay. FPS ba ang basihan ng pagiging maganda ng rifle? O sige, pagpalagay natin rifle, no? Both rifle and pistol. FPS ba ang basihan? Pagiging maganda? Dalawang bagay yan. Siguro kung ang gagamit newbie, hindi pa bukas yung mata niya, no? Yung isip niya doon sa airsoft, maaring pagpapalagay ko, sorry for the newbie, baka nagkakamali ako, please let me know, no? Pero mostly pag newbie, ang gusto nila mataas ang FPS. Totoo yan, di ba? Daming guilty dyan, Alan Villaris. No? Alan Villaris, no? Gusto niya, no? De, joke lang, bro. Ayan, maraming guilty dyan, no? Gusto nila pag mataas ang FPS, akala nila pag mataas ang FPS maganda. Actually, mga ka-airsoft, tatapatin ko kayo, no? Tatapatin ko kayo ng sagot. Hindi porket mataas ang FPS, masaya. Hindi porket mataas ang FPS maganda. Mas maganda yung tamang FPS lang. Halimbawa, let's say sa pistol. Pistol muna tayo. Halimbawa sa pistol. Bigyan ka ng pistol ng 300 to 350 FPS. Mga mga lower class pistol, what I mean. Bigyan ka niya ng 300 to 350 FPS, Glock or 1911 or Beretta, pwede na yun. Huwag mo namang asahan na mag 400 FPS si Glock. Huwag mo asahan na mag 500 FPS ang 1911, di ba? Kung Glock, Beretta, 1911, bigyan ka niya ng 350 FPS and below, pwede na yun. Kasi ang size niyan standard lang, di ba? Ngayon, kung ang unit mo naman is Godfather, siyempre, pangalan pa lang di ba? Pangalan pa lang, uy, Godfather. Di ba? Pangalan pa lang Pag binigyan ka ng Godfather, I mean 6.0 kahit Infinity yan, si Tanggol. Di ba? Yan, yung baril ni Tanggol. Ito. Yung baril ni Coco Martin. Yan. 6.0 yan. Pag binigyan ka niyan sabihin mo nang binigyan ka niya ng 350, dapat lang sumama ang loob mo. 'Di ba? Kasi hindi na low model of pistol yan Nasa high-end category na yan 'Di ba? Halimbawa, John Wick. Binigyan ka ng John Wick ng 340 FPS, ibato mo, warakin mo. 'Di ba? Kasi, mga 2011 na mga nasa high-end category yan Ngayon, pag binigyan ka ni John Wick ng 380, 390, up to 400 FPS, yun ang masarap doon, di ba? And sa club naman, Godfather ang laki-laki, ang botsog-botsog, ang nakakatakot, tapos bibigyan ka niya 300 FPS. Pangit, di ba? Pero, pag binigyan ka niya ng 380, 390, 400, 410, 420, yun, sabi nga. Sarap nun, di ba? Kasi, yung lakas niya, bagay doon sa itsura niya. Ngayon, pag binigyan ka naman, pag nahawakan mo naman yung Lord of all pistol, the Desert Eagle. Sino pa? Yung Reborn, no? Reborn na 1911. Yan. Yan, pag nahawakan mo yan, natural, expected mo na mataas ang FPS niyan. Diba? 460 up to 500 FPS. Ngayon, pag binigyan ka ni Desert Eagle, Lord of all pistol, Diyos ng mga pistol,
binigyan ka niya ng 300 FPS, ako itatapon ko. Sa laki mo, bibigyan mo ako, Godfather, Lord of all Pistol, sa laki mo, bibigyan mo 300 FPS. O, di ba? Yun yan, di ba? Ang laki-laki mo, tapos bibigyan mo 300 FPS. Ano ka? Hello? O, yun, ganun yan. Kasi, malakas talaga yun, no? Ang Godfather kasi, ang Lord of all Pistol kasi natin, after, kung walang tune, halimbawa, for out of the box, 450, 460, 70. Pero pag na-tune na, syempre, trigger job, lahat, fine-tuning, umaabot siya ng 520. Diba? Yun. Malakas talaga siya. Ngayon, ang tanong kanina, FPS ba ang basehan? Hindi. Sa totoo lang, no? Hindi basehan ng FPS para masabi mong maganda ang isang unit, no? Number one na basehan diyan para masabi mong maganda ang isang unit is yung mata at yung pangangailangan ng naghahawak. Diba? Kung ano yung pangangailangan mo, yun ang para masabi mo maganda. Ganito. Halimbawa, hindi ko naman kailangan ng Glock dahil nga mahina. Glock ang ibibigay mo sa akin. Masasabi ko bang maganda siya? Diba? O ito, halimbawa, Halimbawa, nagtatrabaho ka. Ang trabaho mo sa call center. Okay. Ngayon, bibigyan kita ng service mo ng pantrabaho. Bibigyan kita ng sasakyan mo na magagamit mo pantrabaho. Bibigyan kita ng L300 na pan-deliver, yung mga van. L300 FB or bibigyan kita ng elf truck. Masasabi mo bang ang ganda ng binigay mo? Kasi hindi ka magagandahan, hindi mo ma-appreciate kasi hindi siya fit sa pangangailangan mo. Di ba? Halimbawa, sige, ang trabaho mo, lipat bahay. Lipat bahay o kaya hauling, no? Sa construction ka. Naghahakot ka ng mga panambak, ng mga basura ng mga sa construction, mga kahoy-kahoy. Di ba? Yung mga pinagtabasan ng mga bakal, ng mga kahoy. Naghahakot ka ng ganon. Yun ang trabaho mo, ha? Okay. Bibigyan kita ng sasakyan mo, Toyota Wigo. Brand new. Mag-enjoy ka ba? Hindi. Kasi, yung binigay ko sa'yo, yung nakuha mo, hindi fit sa pangangailangan mo. Pero kung bibigyan kita ng elf truck, di ba? Wow! Kailangan ko to sa hanap buhay ko. Di ba? Ang sarap, ang saya, di ba? Ito pa. Magbo-boss Ironman ako. Sige. Kung papapiliin ako, hindi ako gagamit ng sports bike. Bakit? Kasi ang dadaanan namin sa Boss Ironman, ano yung mga dadaanan? Putik, lubak, bundok, pababa, paahon, di ba? Mag-enjoy ba ako using the sports bike? Di ba? Alam niyo ba itsura ng sports bike? Yan yung mga ninja na nakahalos nakadapa ka na. Okay? Pero kung bibigyan mo ako ng adventure bike, BMW, Benelli, Venturi, ano pa ba? Kawasaki, Ducati, Aprilia, Honda Africa. Kung bibigyan mo ako ng adventure bike, syempre, wow! Ayos! Di ba? Maganda yon para sa akin kasi fit sa pangangailangan ko. Yun ang basihan ng pagiging maganda sa isang airsoft, okay? Halimbawa, 70 years old na ako. Medyo matanda na talaga. Mahina na. Madali na mangalay. Bibigyan mo ako ng M4 na full metal. Hindi ako mag-e-enjoy. Hindi ka mag-e-enjoy. Kasi bakit? Mabigat siya.
para sa edad ko, hindi ko kailangan yung ganun kabigat. Eh kung bibigyan mo ako ng M4 na hard polymer, yun ang pinakaswak, di ba? Bibigyan mo ako ng M4 na micro CQB. Iksi. Enjoy, di ba? Kasi ang liit lang niya, oh. Ilan dangkal? 1, 2, 2.5 na dalawang dangkal ko lang halos. Di ba? Mag-e-enjoy ako. Kung matanda na ako, bibigyan mo ako nito, kahit full metal siya, pero ang dali niyang i-maneuver kasi micro CQB siya. Pero kung bibigyan mo ako ng DMR, 70 years old ako, ganon ako, mag-enjoy ba ako? Magiging maganda ba siya sa akin? Hindi siya maganda para sa akin. Di ba? Ayan. Ayun mga kayasa pa, pasensya na kayo sa yung mga bago dyan. Ang kwentuhan session, tanungan portion, ganito talaga, no? Ganito talaga ako magsalita, yung mga bago dyan. Diretso ako magsalita, ayaw ko kasi lang bolahan eh. Ha? Yan. Hindi FPS ang basihan ng pagiging maganda ng isang airsoft. Okay? Ganun pa rin. Maglalaro ka, FPS ba? Mas maganda ba? Mas mataas ang FPS? Kung makikipag-war games ka? Mas maganda ba yung namimilipit yung mga kalaban mo, nakikipag-war games ka? Hindi. Sa totoo lang, hindi. Hindi friendly, hindi healthy. No? Hindi ko mo mataas ang FPS, nakakatuwa ka. Nakakainis ka. Okay? Ngayon, risky pa yung baril mo sa pagkasira. Yun lang, no? Ano lang, I'm just telling the truth, ha? Walang ano yan, no? Okay, sana nasagot ko na maayos. 5 lang naman to, yung prepare ko to, no? Na base sa mga sinamarize ko na laging nagiging tanong, no? Big man, useful po ba para sa iyo ang fixed outer barrel? Yes, you know, yung ginagawa natin, yung innovation na ginawa natin na fixed outer barrel is napaka-useful, no? Kasi na-achieve nung ganito, no? Ang caliber 45, ang hirap ipang laro. Okay? Kasi sino ba yung yung life coach? Chester? Ano ba yun? Si ano? Pag nagsasalita yun, hindi nakatingin sa cam, no? Chestnut. Ay, Chester. Ano? Ang galing rin, ha? Kasi ini-interview siya pa. Ini-interview. Up na lang yung Kung di ako titingin sa cam. Iwag. Sila nga kausap. Ay. Okay na. Ayun, big man, useful ba pa? Yes, no, useful ang fixed outer barrel. Because, hindi ako nakatingin. Kasi ang fixed outer barrel is 10 times stronger. 10 times stronger dun sa ordinary barrel, no? Hindi ko lang alam, pero mostly ng mga airsoft, no, nababasagan talaga ng fixed outer barrel. Lumuluwa yun, no? Lumuluwa, nalalaglag yung fixed outer barrel, no? Pero pag naka-fixed outer barrel ka, yung unit mo, never may experience yun. Tapos ang daming benefits eh. Yung unit mo, mas stable when firing smaller targets. Kasi bakit? Nakaka-focus ka eh. Walang vibrate, walang kalog yung inner barrel na sanhi ng outer barrel. Ganun yun eh. 'Di ba? Just imagine, no? Just imagine. Okay, ha? Ito na naman yung demo unit natin. Just imagine, ha? Papakita ko kayo ng mga unit, no? Yung unit na bibili nyo sa amin versus unit na bibili nyo sa iba. Okay? Yung unit ng iba, ayan, no? Ayan, no? Okay. Yung unit namin, walang kalog. Fixed outer barrel. Okay? Yung unit ng iba, John Wick.
unit ng iba. Unit nung ano, yung tumutulig sa atin na taga Pampanga. Ah. Yung unit namin, Kalog ba? May kalog ba kayo nakaririnig? Atras abante, Yung unit ng iba, ito, tingnan nyo to, Ayan na, sungal-ngal na, Kumbaga parang English bulldog na, nakagano. Ayan, yung sa amin, pukpukin natin. Pantay pa rin. Pantay pa rin. Kita niya? Pantay. Kalugin natin. Wala. Ayaw. Yan yung unit namin. Okay, kaya kapaki-pakinabang ba ang fixed outer barrel? Nasabi nung taga Pampanga wala namang kwenta yan. Kapaki-pakinabang ba yun sa amin? Kayo na lang ang makakapagsabi niyan. Baka hindi niya kasi kaya. Yun nga yun. Hindi niya kaya sinasabi niya. Si Sir... sige. Tapusin mo muna pa. Sige. Si Sir... Sino ba itong Gerson? Inano ko na, binan ko. Ban na yan. Gerson Colong, no? Yan. Walang isip Si Sir Hill Balboa, okay lang ba nag-fire test kahit walang bala ang pistol? Wag. Dry fire, wag, sir. Siguro sa rifle, pwede. It is because ang rifle malaki. Siyempre, mas malaki, mas matibay yung mga parts niya, mas matibay yung mga stopper niya, mas matibay yung wala siyang slide, di ba? Ang gumagawa sa kanya yung bolt yung nasa loob. Mas matibay, mas solid ang bakal, go doon. Pwede yun, dry fire, no? Parang ginagamit sa mga pelikula. Pero sa pistol, I don't suggest, no? Dry fire ka, dry fire na nagbo-blow back, masisira yung yung slide mo, no? Especially kung di ka naka-fix outer barrel, masisira yan. Kasi ang sumasalo, what I'm trying to say yung ganito, halimbawa ito. Kasi ang sumasalo nung blowback, yung yung mismong slide mo, delikado yun, sisira yan. Halimbawa ganito, delikado yan, Hindi ginagawa yan, no? Wag niyong gagawin yan kasi masisira yung unit nyo, okay? Hindi design para pag dry fire na ganun yung unit, no? Not unless na i-disable nyo to, yung slide stopper. Okay? Naka-disabled dyan, I just don't know kung paano mo i-disable dyan, no? Kung marunong ka, dry fire. Okay lang. Kasi kinakailangan ko to para hindi umakyat. Okay yon. Pero yung ganito, yung ganyan, hindi pwede yan, no? Iwasan yung nangyayari yon kasi masisira yung unit nyo. Believe me, wala akong bagay na sasabihin na hindi totoo, no? Wala akong mapapala kung magsisinungaling ako sa inyo. Bagkos, makakatulong ako pag nagsabi ako ng totoo. Okay? Nyo, nakakalaglag pa akong magazine. Kasi hindi tayo perfect Lahat tayo nagkakamali rin. Okay, no? Ayan. Big man, meron ba ka beginners na unit? Well, there's no such thing as beginner unit or starter package. Wala. Lagi ko sinasabi, kahit beginner ka, pwede ka mag-high-end, pwede ka mag-mid. Kung beginner ka, wag mong hahanapin yung low budget, yung China, yung low quality, yung beginner package, beginner pistol, no? Hindi ko mo beginner ka, bibili ka ng China na unit, no?
Pag beginner ka, bumili kang China na unit, forever beginner ka na. Kasi bakit? Magkikwit ka kagad. Kasi bakit? Yung unit mo, gawang Lunes, sirang Martes. Ayan, magkikwit ka kasi magsasawa ka kakapagawa eh. No? Bandang huli, yung gunsmith, yung gumagawa ng unit mo, magiging kumpare mo. No? Bakit mo siya magiging kumpare? Nagpapagawa lang ako. Kasi magiging close na kayo eh. Kasi everyday, nakikita kayo. O, diba? Magiging kumpare mo yan. Bandang huli, sasabi mo, kunin kita sa binyag ng anak ko ha. Kasi, okay ka naman palang, bait ka eh. O, diba? Bandang huli, ikaw pa'y nagpapasalamat. Pero, ang totoo nun, naloko ka. Dahil kasi, dinala ka doon sa unit na gawang Lunes, sirang Martes. Naganap pa kasi ng low budget eh. No? O, yun. Okay, Big Man, nagpapatesting ka po ba dyan sa shop mo? Hindi po. Wala po shop na nagpapatesting, no? Lahat po ng shop, talagang kung ano yung unit na bibilin mo, yun ang itetesting, no? Yan. Pero walang shop na open for testing, pupunta ka para mag-testing lang. Walang ganun, no? Walang ganung shop, okay? Kahit saan libutin mo, kahit sa Amerika, kahit sa bansa, sa Japan, sa Italy, sa France, walang shop na pwede kang pumunta at mag-testing ka ng mga gusto mong unit. Walang ganun, no? Okay, Big Man, baka may second hand ka dyan, kulang pa budget ko. Kung kulang budget mo, mag-avail ka ng layaway installment plan. Huwag kang pumunta sa second hand, no? Kahit yung unit, tuluyan ko nang ibibigay na lang yung unit ko sa'yo na second hand, pero hindi ko ibebenta yung second hand na unit. Bakit? Kasi hindi ko alam, hindi ko kayang i-predict kung kailan masisira at kailan bibigay yon. Okay? Kahit na maingat ako, syempre, meron pa rin mga bibigay na pyesa na out of my control. Kumbaga, hindi ko kaya i-predict kung kailan bibigay isang pyesa o isang unit. Kaya, ayun, ang may papayo ko, wag kang bibili ng second hand. Kahit pinsan mo yan, kahit kebayaw mo yan, kahit kapitbahay mo yan, kahit anong pagka-excite na nararamdaman mo, wag kang bibili ng second hand na unit. Bakit? Number 1 is the warranty. Pag yan binili mo, nasira, bye-bye. Okay. Pero pag binili mo kay Big Man, lifetime service warranty ang unit. Wala kang problemahin. Okay? Kaya, ayun, payo ko lang, wag bibili ng airsoft na second hand. Okay? Woo! Grabe! Maraming salamat sa inyo mga ka-airsoft sa mga tumulong na mag-share na ating live video. Sa mga hindi pa nag-share, pa-share nyo po, no? Hit nyo na po yung share button dyan sa baba para dumami tayo sa ating community. As much as I want, gusto ko manalo kayo lahat ng mga Big Man merchandise, no? Pero ang nagbibigay kasi nun kung sino yung magiging top fan is si FB. Depende sa effort na ginawa ninyo, depende sa pag-share nyo. Kung yung shinare nyo is may nag-comment or may nag-like, mas malaki ang point system nun. Pero syempre, kung shinare nyo sa naka-only me lang, shinare nyo, hindi man in public, syempre, iba ang point system nun. Halos wala yata ang points yun, no? Kaya, ayun mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft, kung interesado ka mag-airsoft, wala kang time pumunta rito, pwede naman pupuntahan kita, no? May dala akong 50 units, dyan ka pumili right on the spot. South, katatapos lang ng South, Cavite, Laguna, and Batangas. Kahit saan ka dyan sa lugar ng Cavite, Laguna, Batangas, pupuntahan kita kahit nasa dulo ka, no? Sa norte naman, Tarlac, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, and Bulacan. Kahit saan ka dyan sa norte, pupuntahan kita. 50 units ang dala ko, pwede kang pumili ng unit right on the spot. I-demo muna, i-test fire bago mo babayaran. Okay? Ganon din naman sa mga gustong bumili ng rifle, pwede po. Magpabook lang po kayo. Tawag lang po kayo. Okay po? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft atin sa inyo ng inyong lingkod. Big Man. Thank you po.